Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-118 na kabanata. Ang wristband ng matanda. Ken. Donald kahit nakinilig sa tunog ng kanyang pangalan. Natural na narinig niya ang tungkol kay Ken dati, at siya ay kagalang-galang na tao. Alam din niya kahit gaano man kayaman, at makapangyarihan ang tao. Kailangan nilang maging magalang kay Ken. Hindi sila mga ngahas na lumaban. Noon pa man ay gusto ni Donald ang pagkakataong makilala si Ken, ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang limitadong katayuan. Hindi niya inaasahan na sa unang pag-uusap nila ni Ken, ay sa ganitong sitwasyon. Si Donald noon, natigilan, napalunok siya ng mariin. Kahit simpleng pangungusap lang, hindi niya matiyak na si Ken talaga, ang nasa telepono. Ilang tao ang maaaring direktang tumawag sa loob na linya ng hotel sa pamamagitan ng party line ng telepono. Si Donald ay isa ring veterano na businessman. Paanong hindi niya malalaman sa tunog ng boses ng lalaking iyon kung naglalaro ba ang kabilang partido o hindi? Bakit? Ang mga salita ko ba ay walang kwenta? Malalim na kahulugan ng salita ni Ken. Ang mga salitang ito ay nagbigay kay Donald ng pagka-alerto. Naniniwala na siya ngayon na ang party line ay si Ken. Oo, papakinggan ko ang utos mo at titigil. Sabi ni Donald habang natatakot. Tumingin ito kay Lucille, at walang gana niyang binitawan si Rose. Si Rose na nakayuko ay nagsimulang magsuka. Pakiramdam niya ay nakakadiri sa pamamagitan ng paghalik ni Lucille. Hindi maintindihan ni Lucille ang kanyang ama. Ngayong nagpasya na ang kanilang pamilya na lumipat, hindi na niya kailangang matakot maging ang presidente ng Merchant Union. Paanong magbibigay ang kanyang ama sa pinakamahalagang sandali? May nagawa ka ba sa kanila? Tanong ni Ken. Nakaupo sa tabi niya, pinapansin din ni Alex ang sasabihin ni Donald. Takot na takot si Donald. Napasulyap siya kay Rose na nakayuko sa pagsusuka, at saka sa kamay nito na nanginginig habang hawak ang phone. Yung anak ko, hinalikan si Rose ng ilang beses. Yung isang babae, hindi namin ito ginalaw. Takot na sabi ni Donald. Wala siyang lakas ng loob na magsinungaling kay Ken. Pagkarinig sa sinabi ni Donald, tumingin si Ken kay Alex. Bakas ang kalungkutan sa mukha ni Alex. Sinenyasan niya si Ken na gawin ang sinabi sa kanya. Sige, basta okay lang si Miss Susan. Wala akong pakialam sa isa pa. Maaari mong lutesin ang iyong problema kung gusto mo. Ang sasakyan na ipinadala ko sa hotel ay malapit na. Kaya kailangan nang umalis ni Miss Susan. Kapag may nangyaring kahit ano sa kanya, ikaw ang mananagot. Wika ni Ken. Sinabi ni Rose na kahit anong mangyari sa kanya, ay walang pakialam si Alex. Nag-guess siya na ang pagtrato nito kay Lucille ang pangunahing dahilan sa kanilang pagdukot. Napakayabang ni Rose nang bugbugin niya si Lucille sa harap ng lahat sa Angel Bar. Masyadong mayabang si Rose. Gusto ni Alex na samantalahin ang pagkakataong ito para turuan siya ng leksyon. Oo, bibitawan ko na siya, nagmamadaling saad ni Donald. Pagkasabi niya nun ay binaba na niya ang phone. Ang kanyang no ay puno ng pawis. Papa, sino ang tumawag? Bakit ka pumayag na pakawalan siya? Desmayadong tanong ni Lucille sa ama. Wala talaga siyang maisip na maaaring maging duwag ang kanyang ama. Siya ay isang tao na di natin kayang masaktan. Makinig ka sa akin. Bilasin mo at bitawan mo siya. Maaaring hindi siya natatakot kay President Chase, pero si Ken ay mas makapangyarihan. Ngunit sa kapangyarihan ni Ken, posible pa rin na wala siyang mapupuntahan sa buong bansa. Ang hindi maisip ni Donald, ay ang lawak ng pinsalang maaaring idulot sa kanya ni Ken. Kung makikita niya ang pagsikat ng araw sa susunod na bukas, ay hindi niya alam. Mga taong hindi natin kayang masaktan. Papa, sino ba talaga ang nasa telepono? Walang maisip si Lucille na makakapagpatakot ng gusto sa kanyang ama. Si Ken Stokes, maaaring hindi mo siya kilala, ngunit kahit na ang pinakamayamang tao ay magiging magalang sa kanya. Si Williams Chase, ay baliwala kung ikumpara sa kanya.
Napakagulo ngayon ng kalooban ni Donald. Kahit kailan ay hindi pa naririnig ni Lucille ang tungkol kay Ken, kaya nahihirapan siyang paniwalaan iyon. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang maniwala na si Ken ay isang taong hindi kayang masaktan ng kanyang pamilya kahit na ano paman. Tumingin siya sa mga mata ni Rose na puno ng puot. Sa pagkakataong ito, daraanan siya ng walang katapusang kahihiyan, at walang darating para iligtas siya. Ano bang tinitignan mo? Inayos ni Rose ang katawan at sinamaan ng tingin si Lucille. Nang naisip niya kung paano siya nito pilit na hinalikan, mas lalong lumakas ang galit niya. Itinaas nito ang kamay at sinampal siya sa mukha. Sino ka ba sa tingin mo? Naglakas loob kang halikan ako. Masakit ang mukha ni Lucille, ngunit hindi siya naglakas loob na hamunin siya. Kung magalit si Ken, hindi kakayanin ng kanyang pamilya ang magiging resulta ng kanyang reaksyon. Walang hiyang mag-ama, dapat kayong makulong. Galit na tinignan ni Rose ang mukha ni Lucille. Sumimangot siya at sinipa si Lucille sa ano niya. Hindi siya nagpigil. Napasigaw si Lucille habang nakahawak sa kanyang ano, at natumba sa lapag sa sakit. Nararapat lang yan sa iyo. Gagawin ko ulit. Mayabang nasabi ni Rose, habang nakatingin sa kanya na gumulong-gulong sa sahig. Binitawan ni Rose. Pakiramdam ni Susan ay masyadong mapanganib ang ginawa ni Rose. Paano kung sila ay maging balisa, at magsimulang saktan uli sila? Gusto lang ni Susan na lumabas ng kwarto. Susan, huwag kang matakot. Hindi mo ba nakikita kung gaano katakot si Donald? Kahit doble ang lakas ng loob nila, hindi sila maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa atin. Nakita ni Rose na nagbago ang ugali ni Donald sa takot sa telepono. Sa pagkakataong ito, iniligtas sila ng isang taong mas mahalaga kaysa kay Williams Chase. Hindi siya natatakot sa lahat. Naglakad siya patungo kay Donald at sinipa siya sa ano niya, ngunit nahawakan nito ang kanyang binti. Bitawan mo ako, matanda ka, galit na sabi ni Rose. Bitawan, ano ka, sinuswerte? Ngumisi si Donald. Sinabi ni Ken sa telepono na ang kaligtasan lang ni Susan ang inaalala niya. Wala siyang pakialam sa iyo. Kaya, kung gagawin nila ang gusto nila ni Rose, hindi ilalabas ni Ken ang galit sa kanila. Pakawalan mo ako. Hindi ka ba natatakot na magkaproblema ka kay Mr. Stokes? Nahihiyang sabi ni Rose habang hawak ni Donald ang paa niya. Sinabi lang sa amin ni Mr. Stokes na paalisin si Miss Susan. Wala siyang pakialam sa'yo, sabi ni Donald. Nang marinig ang mga salitang iyon, naging berde ang mukha ni Rose. Talaga. Bumangon si Lucille mula sa lapag, at gulat na napatingin sa kanyang ama. Pumunta siya sa gilid ni Rose at hinawakan ang kamay nito na nanunuya. Mabahong asong babae, medyo bastos ka ngayon. Ipakita mo sa akin ang iyong kayabangan ng isang beses. Halos mamatay si Rose nang makita niya ang mag-ama. Tumingin siya kay Susan at sinabing, Susan, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Please pakawalan niyo siya, pakiusap, huwag mo siyang saktan. Pakiusap ni Susan sa kanila. Huwag kang makialam sa aming ginagawa. Dapat umalis ka na, magalang na sabi ni Donald kay Susan, ngunit mukhang takot na takot siya. Natatakot siya na kung ipagpapatuloy niya ang sasabihin, baka magbago ang isip ni na Donald at Lucille at madamay na naman siya. Gusto niyang iligtas si Rose, ngunit wala siyang magawa. Kaya tumakbo siya palabas ng silid sa takot na humingi ng tulong sa pulis. Nagmamadali siyang lumabas ng hotel na naguguluhan. Sa pagkakataong iyon ay huminto sa kanyang harapan ang Maserati Levant na sumando kay Alex. Tumalon si Susan nang huminto ang Maserati Levant. Natahimik siya nang may lumabas na binata sa sasakyan at sinabi sa kanya na nagpadala ng Kim si Ken para sunduin siya. Nakikiusap ako sa'yo. Mangyaring iligtas ang aking kaibigan. Nandyan siya ngayon, at nabugbog siya. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Apurahang pakiusap ni Susan sa binata. Kami inutusan kami na tiyakin lamang ang iyong kaligtasan. Mukhang nasa mahirap na posisyon ang binata. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo lang siya. Napaluhod si Susan kasabay ng pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Please bumangon ka na. Hindi ko kaya. Yumuko ang binata upang tulungang makatayo si Susan, ngunit tumanggi ito. Wala siyang choice kundi pumayag sa hiling nito. Sige, pumunta tayo at iligtas natin siya. Sabi niya sa isa pang lalaki sa kotse. Salamat. Habang nagpapasalamat si Susan sa kanila.
Isa pang kabataang lalaki ang lumabas sa kotse, at tumakbo sila patungo sa hotel. Ipinahigi ni Donald at Lucille si Rose sa kama. Hinawakan ni Donald ang kanyang braso, habang si Lucille ay nakahawak sa kwelyo ng kanyang pang-itaas na may masamang kinang sa mga mata. Pilit niya itong hinayla pababa, tumambad sa kanyang balikat. Nagpumigla si Rose sa kawalan ng pag-asa. Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko sa dalawang lalaking nasa hustong gulang, naisip niya habang nakapikit at napapaluha. Pumasok ang dalawang malakas na lalaki sa kwarto, sinipa si Donald at Lucille, at hinila si Rose mula sa kama. Ito ay isang pag-asa, at nabigyan siya ng bagong pagkakataon sa buhay. Hindi siya nang ahas na insultuhin ng walang pag-iisip, ang mag-ama ngayon. Inilalayan siya ng dalawang binata sa magkabilang braso, at sinamahan palabas ng kwarto. Rose, okay ka lang. Nang makitang nailigtas si Rose, sumugod si Susan upang aliwin siya. Magkayakap ang dalawang babae hanggang sa unti-unting kumalma si Rose at tumigil sa panginginig. Mga babae, mangyaring sumakay na kayo sa kotse ngayon. Ihahatid na namin kayo pabalik. Magalang na sabi ng isang binata. Sorry kung pinaghintay namin kayo. Sumakay sina Susan at Rose sa kotse. Unti-unting nalipat ang kanilang atensyon sa mamahaling sasakyan na kanilang inuupuan. Ito ang unang beses na nakasakay sila sa ganoong karangyang sasakyan. Maaari ko bang itanong kung bakit gusto akong iligtas ni Mr. Stokes? Tanong ni Susan sa binata na nakaupo sa tapat niya. Na-curious siya. Dahil hindi pa niya nakikita si Ken noon, bakit niya ito poprotektahan? Kasama si Mr. Stokes dahil sa boss namin. Magsasalita pa sana ang lalaking nakaupo sa tapat nila pero umubo ang lalaking nakaupo sa passenger seat sa harap. Lumingon ang ulo niya sa gilid at nakakunot ang noo niyang sinabi, iyon lang ang kailangan mong malaman. Parehong curious sina Susan at Rose. Nagtanong tuloy sila, sino ang boss mo? Alam mo ba kung sino siya? Anong pangalan niya? Hindi mo kailangang itanong ang mga tanong na ito. Ang aming mga gawain ay upang matiyak na kayong dalawa ay makabalik ng ligtas. At sa iba pa, wala kaming alam. Ang binata, hindi nang ahas na magbunyag ng anumang impormasyon. Nagkatinginan sina Susan at Rose. Pareho silang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Ano ba ito? Walang ingat na kinapa ng kamay ni Susan ang mga upuan. May naramdaman siya. Nang kunin niya ang bagay, nakita niya na ito ay isang pares ng wristband. Nagtataka siyang tumingin kay Rose, at bumulong. Rose, di ba ito yung mga wristband, na binigay ng matandang babae sa inyo ni Alex sa night market? Ika-119 na kabanata. Ang tamang hinala. Naisip ni Rose ang night market kung saan napagkamalan ng matandang babae na magkasintahan sila ni Alex. Kahit nakita niya, yung bracelet kung saan yon ay galing sa matanda, ayaw niyang aminin. Oo, ito iyon. Hinila ni Susan ang kamay ni Rose at pinasok ang isa sa mga ito sa kanyang pulso. Sinulyapan ni Rose ang bracelet sa kanyang pulso, ngunit ayaw pa rin niyang aminin. Sir, maari ko bang itanong kung paano napunta ang dalawang bracelet na ito sa sasakyan? Tanong ni Susan sa isang binata habang hawak ang wristband. Hindi ko alam. Inagaw ng binata ang bracelet sa kanyang mga kamay. Masasabi niya sa pag-uusap ni Susan at Rose na ang bracelet ay pag-aari ng kanilang boss at malamang na hindi niya sinasadyang nahulog kanina. Dahil ito ay pag-aari ng kanilang boss, kailangan nilang alagaan mabuti ang kanyang mga gamit. Masyadong nagmamadali ang binata, kaya kinuha niya ito sa mga kamay ni Susan. May kahina-hinala siyang tumingin sa kanya, na kinakabahang nililigpit ang bracelet. Ito ay kay Alex. Bakit siya kinakabahan? Maaaring ito ay, Rose, tayo ay mapalad na may Mr. Stokes upang tulungan tayo sa oras na ito, kung hindi, tayo ay nasa malubhang problema. Na-misjudge ko talaga si Alex. Pinoprotektahan niya sana tayo, ngunit talagang tulad ng sinabi mo. Wala siyang ginagawa. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa iba. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng binatang nakaupo sa harapan ni Susan. Sabi ko sa'yo, hindi siya maaasahan. Pinasusuklaman ni Rose si Alex. Ipinagpatuloy niya ang tungkol sa kung paano sinabi sa kanya ni Joe na protektahan siya, ngunit wala siya kung kailan kailangan kapag siya ay nasa problema. Nang maisip niya kung paano sila nakidnap ni Donald at Lucille. Ibinaling ng binata ang ulo sa labas ng bintana.
Ayaw na niyang marinig pa ang usapan doon. Rose, itinuring pa nga kayong dalawa ng matandang babae bilang magkasintahan. Sabihin mo sa akin ang totoo, ano ang tingin mo kay Alex? Habang sinasabi ito ni Susan sa kanya, lihim niyang pinagmamasdan ang reaksyon ng binata. Susan, bakit mo ito tinatanong sa akin? Tanong ni Rose. Nahihiya si Rose. Hinawakan niya si Susan sa kamay, at nang maisip niya si Alex, napuno siya ng galit. Sumugod siya sa Metro Sky Bank one day. Nabangga ako at tinamaan ako sa ulo ko. Kapag may problema ang pamilya ko, hindi talaga siya sumusubok na tumulong. Tanging sabi niya, ang problemang iyon, ay tiyak na malulutas. Kahit ang mga pulubi ay mas magaling sa kanya. Mabilis na inikot ng binata ang ulo at pinaningkita ng malamig na tingin si Rose. Bahagyang humigpit din ang kamao niya. Anong meron? Nag-aalalang tanong ni Rose sa binata. Pero wala siyang sinabi. Susan, sabihin mo sa akin, bakit ang sinumang normal na babae ay maaakit sa hamak na tulad ni Alex? Nagpatuloy si Rose, ngunit pinutol siya ni Susan at iniba ang paksa. Hindi nagtagal ay dumating na ang sasakyan sa Preston University. Sina Susan at Rose ay nagpasalamat sa binata at nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Mr. Stokes. Pinagmasdan nila ang sasakyang papalayo sa malayo bago bumalik sa campus. Kung hindi si Alex, siguradong hindi tayo magiging malas ngayon. Napatingin si Rose sa kanyang punit na damit. Dahil wala na siya sa anumang panganib, nahulog siya sa kanyang ugali na sisihin si Alex. May ibang iniisip si Susan, ngunit nang marinig niyang muling nagreklamo si Rose tungkol sa kanya, hindi niya napigil ang magsalita. Rose, ikaw talaga ay imposible. Napabuntong hininga si Susan. Wala ka bang napansin kanina? Pansinin ang ano? Medyo naguguluhan si Rose. Ang tinutukoy mo ba ay ang kotse ng Maserati? Ito ay talagang komportable. Kukunin ko ang aking magiging asawa na bumili ng isa para sa akin. Hindi yon. Medyo natahimik si Susan sa kanyang inasta. Hinawakan niya ang kanyang noo at sinabing, hindi mo ba naisip na ang dalawang bracelet ay nasa kotse? Anong kakaiba doon? Ayaw na niyang makarinig patungkol sa bracelet. Nagalit si Rose nang maisip niya ang walang hiyang ugali ni Alex nang isuot sa kanila ng matandang babae ang bracelet. Hindi mo ba napansin na noong binanggit natin si Alex, ang binata ay sadyang iniiwasan tayo? Nag-isip si Rose sa sinabi ni Susan sa kotse, at napagtanto kung ano ang ibig niyang sabihin. Napatingin siya kay Susan na nagpatuloy. Nang nagsasalita tayo ng pangit tungkol kay Alex, halatang malungkot ang binatang nakaupo sa harapan natin. Naalala mo ba, na tinanong ko siya tungkol sa boss nila na nag-utos sa kanila na iligtas tayo? Muntik pang masabi ng binata. Ibig mong sabihin, naunawaan ni Rose ang gustong ipaliwanag ni Susan. Ngunit mabilis niyang tinanggihan ang ideyang iyon. Paano ito naging posible? Huwag kang manghula ng walang basehan. Paano magiging si Alex ang boss nila? Isa siyang walang kwenta, at walang sense of responsibility. Rose, tumigil ka sa pagsisinungaling sa sarili mo. Alam kong may hinala ka sa puso mo. Nakita ni Susan ang kanyang naiinis na ekspresyon at nahulaan niya ang kanyang iniisip. Actually, marami din akong doubts. Halatang ordinaryong estudyante lang si Alex. Paano siya naging boss? At paano niya makikilala ang isang malaking shot tulad ni Ken Stokes? Huminto si Susan para mag-isip sandali at sinabing, pero kung totoo man, siguradong mabubunyag siya. Obserbahan pa natin siya, at naniniwala akong malalaman natin ang true identity niya. Sige. Nakita ni Rose si Susan na nagtatanong na titig na nakadirekta sa kanya, kaya tumango lang siya. Puno siya ng hinala, pero ayaw maniwala na may ibang identity si Alex. Sabay silang naglakad papunta sa girl dorm. Ang kotseng Maserati na iyon ay nagmaneho pabalik sa lokasyon nila Ken Stokes. At pumasok ang binata sa kanyang opisina. Si Alex at Ken, naghihintay sa kanila. Narinig na nila ang ulat sa telepono, na si Rose at Susan, ay ligtas na pabalik sa universidad. Magaling. Lumapit si Alex sa mga lalaki at tinapik sila sa balikat. Si Ken na nasa likod nila ay nagbigay din ng kontentong ngiti. Sir, napakabait mo. Kami ay mapalad na magtrabaho para sa iyo. Magalang nasabi ng isa sa mga binata kay Alex. Pagkatapos ay inilabas niya ang dalawang bracelet at inilagay sa harap ni Alex.
Sir, naiwan niyo po ito sa sasakyan. Itinabi na namin para sa inyo. Mabuti. Salamat. Nakita ni Alex ang bracelet at dinama ang laman nitong bulsa. Sa kanya naintindihan at mahina hong ngumiti habang hawak niya ito. Mr. Stokes. Ingatan mo ang mga bagay na sinabi ko sa'yo. Gabi na. Kaya aalis na ako ngayon. Sabi ni Alex habang nakatingin kay Ken. Ang tinutukoy niya ay ang paghahanap kay Debbie. Sige, gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Kukuha ako ng sasakyan, para ihatid ka, magalang na wika ni Ken. Naglakad na si Alex patungo sa pinto at maluwag na sinabi. Hindi na kailangan. Babalik ako sa sarili ko. Pumara siya ng taxi sa kalsada. Matapos ang pahirap na dulot ni Lucille. 10:00 na ng gabi. Gusto na ni Alex bumalik sa villa para magpahinga. Nagring ang kanyang cellphone, at lumabas ang pangalan sa screen. Angel Bar. June Douglas. Nagulat si Alex nang makitang tinatawag siya ng manager ng Angel Bar. Nasaan ka ngayon? Napakabuti na mayroon kang oras na pumunta sa bar para tumulong. Ni minsan ay hindi ka tumigil. Magkaroon ng oras ngayon. Halika sa bar at tulungan mo ako. Bumungad sa cellphone ang inis na boses ni June. Pasensya na naging busy ako sa pag-aaral ko. Pwede ako ngayong gabi, pupunta na ako. Sa isip ni Alex na ang Angel Bar ay maraming customer. Kaya tumawag si June para tumulong siya. Naging waiter siya ng bar, nang hindi sinasadya, at nangako na tutulong siya kapag may oras. Wala siyang dahilan para tumanggi. Tinapos ni Alex ang tawag at nagpahatid sa driver patungo sa Angel Bar. Di nagtagal, nakarating si Alex sa bar. Katulad ng kanyang iniisip. Maraming tao, dahil sa malapit na ang graduation. Kahit na ang maglakad sa bar, ay mahirap dahil medyo masikip. June, nandito na ako. Sa wakas ay natagpuan na siya ni Alex. Habang abol na siya sa pakikipag-toast sa mga bisita. Sinigawan niya ito. Kaya narinig naman siya. Kung wag ka lang tumayo dyan, magtanong ka sa supervisor para sa iyong uniform. Bilisan mo at bumati ka sa mga bisita. Pagkatapos ni Alex magpalit, naging abala siya sa mga gawain. Ang trabaho niya ay maghatid ng mga inumin at snacks. Naghahatid din siya ng mga customer palabas sa bar. Karamihan sa bisita ay estudyante, kaya umuuwi rin sila kapag hating gabi na. Nang ang huling tao ay lumabas na. Ang lahat ay medyo nakapagpahinga na. Ang lahat ay nagsimulang maglinis at nagmamadali para makauwi na. Nagpunta si boss para makita tayong lahat. Hindi naman ito magtatagal. Okay, magsimula na tayo, wika ni June sa mga staff. Si Alex ay hindi nagstay. Nagpunta siya para suriin ang power supply ng ice machine at ang iba pang electrical appliances. Nang matapos na ang lahat, 10 ang lahat ng bilang ng mga dalaga at binatang staff, ang nagtipon, at nag-uusap habang minamasahe ang kanilang binti. Nang makita nila ang kanilang boss, silang lahat ay mabilis na tumayo upang ipakita ang kanilang paggalang. Humaway si Vivienne at sinabi, "Maupo kayong lahat. Isang pamilya tayo, hindi kailangan ng formalities." Humaway si June kay Alex at sa isa pa, at sinabi na kayong dalawa magsalin kayo ng inumin. Nagpunta sila sa bar section at pinuno ng inumin ang kanilang tray, at naglakad sa grupo. Ang lahat ay nakatingin kay Alex na nakahawak sa kanyang tray na, halatang hindi marunong at natatapon ito. Okay lang. Linisin na lang ang natapon, at magdala ka pa ng ilan. Casual na wika ni Vivienne. Sige, sagot ni Alex. Nilinisan ito, katulad ng sinabi ni Vivienne. At nagdala uli ng inumin. Hindi na siya nagkamali sa pangalawa. Umupo si Alex. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.